At dahil alam na natin na itong Converge Fiber XS ay mukhang umayaw na dito kay Mikey Williams, ito nga ba ang tsansa ngayon para sa San Miguel Beermen na kunin ang nabanggit na player? Parang sirang plaka na ang mga PBA analyst at mga sports writers ang pagsusulat o pagdidiscuss dito sa issue ni Mikey Williams na parang walang katapusan. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko lang na pwedeng maging katapusan dito sa issue kay Mikey ay kung ito ay maglaro para sa San Miguel. Dahil sa totoo lang, wala namang ibang, obviously, itong Rain or Shine at Phoenix ay hindi ibibigay yung salary na gusto nitong si Mikey Williams. Kahit gusto nila, hindi nila kayang i-afford yan. Ang San Miguel ay gustong kumuha ng isang point guard na magaling umiskor. Alam natin, at itong si Wamit Yongson, mukhang kung makuha ng San Miguel si Mikey Williams, baka mapalitan na yan. Ang solusyon talaga dyan ay sa SMC maglaro si Mikey dahil sila lang ang merong financial capability para sagutin yung gustong salary ni Mikey. Ngayon naman, itong Hinebra, meron na silang point guard. Of course, nandiyan na si RJ Barrientos, si Scotty, si Stephen Holt at si Maverick. Ang Magnolia, puro point guard na rin. So talaga sa San Miguel na lang siya pwedeng mapunta. At sa tingin ko, hindi magre-risk si LA Tenorio na kunin si Mikey Williams. Dahil bilang bagong coach, hindi niya kinakailangan ng sakit ng ulo. At si Coach Tim Cone, sa tingin ko, hindi rin yan gustong magkaroon ng player na katulad ni Mikey. Ang San Miguel na lang talaga ang pwedeng maging destinasyon nitong si Mikey Williams. Kaya nga if ever matuloy ang trade na yan, pwede nga siya sa San Miguel. Ang magiging hadlang na lang dito ay yung magiging kapalit. Dahil syempre ang gusto ng Converge maging high value yung kapalit ni Mikey. Pero ang San Miguel syempre medyo mababa yung i-offer dyan dahil alam natin na itong si Mikey Williams naman 2 years nang hindi naglalaro at magte-34 years old na yan. So, iyan ang magiging matinding pag-uusapan ng San Miguel at Converge kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade para dito sa kanilang mga players na nabanggit. Ngayon naman, ang isa pang pinag-uusapan dito ngayon ay itong Rain or Shine ni Rasto Painters. Marami kasi nagsasabi na baka ito na ang panahon para itong Rain or Shine ay makaabot na ng finals at manalo ng kampyonato pagkatapos ng napakahabang panahon. Para doon sa mga hindi na nakakaalala, 2016 pa huling nag-champion itong Rain or Shine kung saan tinalo nila sa finals itong Alaska Aces. Ang tagal na nun. Kaya nga ngayon, mukhang malakas itong lineup ng ROS at pwede silang maging consider isa sa mga dark horse dito sa darating na Philippine Cup. Ang pinag-aiba kasi ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters, meron na silang mga big men. Si Kit Datu, si Luis Villegas, nandyan na rin si Kaylan Tiongson, of course. Sayang, medyo nagka-injury itong si Leonard Santillan. Pero 3 weeks lang yan. Eventually, makababalik yan. So, yung mga big men nila, si Villegas, si Datu, si Leonard Santillan, si Kaylan Tiongson, plus si Bob Belga, pwede na yan na makipag-match up dito sa mga malalaking players ng San Miguel at Hinebra, pati na ng TNT. Kaya ngayon, alam din natin na yung wing position naman ng ROS, isa yan sa pinakamalakas sa PBA. Ang dami nilang mga wing players na pwedeng magamit, kaya sigurado na hindi magiging problema yung pakikipag-matchup dyan. At bata pa yung core lineup nitong Rain or Shine, so maganda yung future ng kanilang kupunan. Kaya nga sigurado na itong si Coach Yengia, very happy siya doon sa lineup ng ROS ngayon. Kaya magagawa nila ng paraan yan para lumaban talaga. Ngayon pagdating dito sa chance nila maka-finals, magdedepende lahat yan kung ano ang magiging kanilang laro. Dahil syempre, kahit magaling ang lineup mo on paper, sa bandang huli, magiging execution niya doon sa court, yun ang pag-uusapan. Kaya ayan yung magiging mga bagong adjustment na kinakailangan gawin nitong Rain or Shine Elasto Painters. At yan ngayon, kinakailangan din na talagang pag-aralan para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa season.